Hola, Buenos Dias. Muli nandito tayo para magbigay ng komento sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay. For quite some times, lagi natin naririnig itong term na asylum. So, ayon sa ulat, itong si Harry Roque ay nag-a-apply ng asylum sa the Netherlands. Okay, ano ba itong asylum na ito? So, sa pagkakaalam ko, ito yung halimbawa, ang isang tao ay being persecuted sa kanyang bansa because of for ideological, political, or whatever reason, then may karapatan siyang mag-seek ng asylum sa ibang bansa. Sa pagkakaalam ko, yan ay nakalagay sa batas ng United Nations. At saka even before, nung wala pang United Nations, sa pagkakaalam ko, mayroon na yan dahil halimbawa, itong after the White Russian Civil War, kung saan nagwagi yung mga communist, itong si Alexander Kerensky, if I remember right, ay yan, tumakas sa Russia para mag-seek ng asylum. Siyempre, natural naman, halimbawa hindi siya maalis doon, so talo yung kanyang pwersa. Talagang delikado yung kanyang buhay. Okay. Hindi lang yung kanyang buhay, kundi pati siguro yung kanyang pamilya. So, they will face talagang harsh persecution sa mga communist na nanalo sa civil war na yan. Kaya natural lang na you have to save yourself. Kaya you have to seek asylum. Sa ngayon dito sa Pilipinas, may mga naririnig tayo na itong si Harry Roque ay nag-a-apply ng asylum sa the Netherlands. In fact, sa ngayon, hindi natin alam kung saan siya dahil kung tutuusin, mayroon yung warrant of arrest sa kanya na however hindi sa korte kundi sa itong sa Quadco dito sa House of Representative, okay, for some illegal offenses na ginawa niya na talagang these are documented, talagang malaki yung possibility na he committed it. Okay. So, ganun yan. Ngayon, sa kaso niya, ito ay personal opinion ko, hindi dapat tanggapin yung kanyang application for asylum. Why? Kasi kung titignan natin, hindi talaga siya persecuted by the government. Okay, ulitin ko yung sinabi ko. If we are going to analyze the situation, hindi talaga siya persecuted by the government. Mayroong wanted siya sa House of Representative dahil may mga nakitang anomalya na ginawa niya na labag sa batas.
In fact, napanood ko yung last attendance niya dyan sa Quadcom. Then, talagang maliwanag na sinabi niya na babalik siya, dalhin niya yung mga document to prove na yung kanyang biglang pagyaman ay hindi galing sa illegal activities in connection with Pogo. But then, nakuha niya ito in a legal way kasi mayroon daw ibinintang lupa, etc. etc. Okay? Yan, sabi niya babalik siya to present those documents na magsasabi na hindi siya guilty for some illegal activities. But you know what? Hindi na bumalik. So, hindi na nagpakita. In fact, later on, it was found out that he was in other countries. Kaya hindi siya mahanap dito sa Pilipinas. Pagkatapos, the time na na-arrested itong si former President Duterte, so nakita na lang nila dyan sa the Netherlands, no? Okay. Kaya, simple lang ang pan natin yan. Para sa akin, yung request for asylum ay para lang doon sa talagang persecuted. Okay? Hindi doon sa mga tao na mayroon silang criminal offenses. So, okay, so halimbawa, indeed, hindi siya guilty sa mga charges against him, then patunayan niya. Pagkatapos siguro, once he was cleared, pagkatapos makita nga niya na talagang still, he was persecuted by the government or by the people, etc., etc., then ipagpatuloy niya yung application niya for asylum. Kasi yung dapat din hindi abusuhin yung pag-grant ng asylum ng isang bansa sa isang tao. Why? Kasi ang pagkakalam ko diyan, once that person is being granted with yung asylum na yan, bibigyan siya ng allowance, protektahan siya. So, malaking liabilities din yung gagawin, o malaking liabilities doon din sa countries na mag-accept sa kanya ng kanyang application for asylum. Beside, siyempre, protektahan siya, no? Kaya, hindi naman na basta-basta. But, sa nakikita ko nga, si Attorney Harry Roque, he is not being persecuted. In fact, marami din na nagagalit sa kanya because of what he is doing. So imagine sa kanyang vlog, ano ba yung lagi niyang sinasabi. So parang yung mga sinasabi niya, it's for China, hindi sa Pilipinas. Kaya pagkatapos lahat na lang ginagawa ng government, mali. Pagkatapos yung mga sinasabi niya, hindi rin ako naniniwala, ano? Imagine yung binangga ng mga Chinese yung barko ng mga Pinoy. Sabi niya, kasalanan pa natin mga Pilipino dahil dito sa left and right. Wala na yan, Talagang for China ito.
in my case, siyempre personal hindi tayo galit diyan sa kay Attorney Roque. But then, sa nakikita natin, naririnig natin na sinasabi niya na talagang sinusuportahan siya ng China. Then, natural, being Filipino, so, hindi tayo comfortable sa kanya, no? Okay, so, ganun lang yan. Kaya para sa akin, dapat huwag bigyan ng ito, ng i-approve yung kanyang request for asylum. Sa halip, dapat ibalik siya sa Pilipinas pagkatapos harapin niya yung mga kaso o yung mga issue na ibinabato sa kanya. That is just fair. Okay? So, yan ang ating pananaw. So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.